Ilan nang namamatay sa pag-akyat sa Mount Halcon? Kailan lang nadagdagan na naman ito ng isa? Bakit nga ba peligroso ang pag-akyat ng bundok na ito? Sakit ng ulo ang dala ng fiscal crisis. Ang sagot, medium-term development plan, sabi ng Malacanang. Ang tanong, epektibo kaya ito? Isang tren na naman ang naaksidente noong Biyernes. Bakit ba napapadalas ang trahedya sa ating mga tren? Personal naming inalam. Sinaliksik ang bawat anggulo. Ang mga detalye ay kinumpleto Ang lahat ng yan ay nakatala sa sa Reporter's Notebook. Noong Biyernes, dakong alas 2 sa madaling araw, naganap ang pinakamalagim na aksidente sa kasaysayan ng pampasaherong tren sa bansa. Ito ba'y sadyang nagkataon lamang o pangyayaring maaari namang maiwasan? Ano? Sir, may patay po ba yun? Marami na lang. Di pa nila rin alam eh. Sa helicopter na ito, nagsimula ang aming istorya. Biyernes ang madaling araw noong nakarang linggo. Sasamahan sana namin ng Philippine Air Force mula Lipa, Batangas patungong Mindoro Oriental. Pupuntahan sana namin ang nawawalang mountaineer na natagpo ang patay sa Mindoro. Pero biglang nagbago ang destinasyon ng Air Force. Pati ang istorya namin, nagbago. Ang aming pinuntahan, isang aksidente sa Padre Burgos, Quezon. Isang tren ang nadiskaril at nahulog sa bangin. Ang Train 580 ng Philippine National Railways o PNR. Sa malayo, mistulang isang patay na ahas sa damuhan ang itsura ng nahulog na tren. Ang kasama naming rescue team, walang inaksayang panahon. Inabutan naming nagkalat ang mga sugatang pasahero. Walang kasama yan? Ang ilan naman, naiwan pa sa loob ng tren at pilit na inilabas ng mga rescuers. Sa video na nakuna ng isa sa mga pasahero, tuliro ang marami nang mangyari ang trahedya. Bandang alas 2 ang madaling araw noong Biyernes. Marami sa mga pasahero tulog daw ng mangyaring aksidente. Kaya tila walang kaalam-alam ang mga pasahero sa mga nangyari. Nung nabuwal na ho, hindi ho kami kumikilo. Sabi namin, huwag magpapanik. At para hindi matakot yung iba, ang ginawa ko, ako ho unang lumabas dyan. Nakita ko ho nga, ito, baliktad na lahat ang kotse. Ano to? Milagrong nakaligtas ang karamihang pasahero. Ang iba naman, minalas at bangkay na nang matagpuan sila. Si Narcisa Lambino, 56 anyos, nadaganan ng tren. Dead on the spot ang biktima. Nahirapan ang rescue team sa paghugot ng kanyang bangkay. Diretsong batak, sir. Paana lang niya ang nakalitaw sa tindi ng pagkakabaon ng kanyang katawan sa ilalim ng tren. Dandaan ng hilala, sir. Galing Gumaca, Quezon, si Aling Narcisa. 3 istasyon na lang sana, nasa bahay na siya sa Lucena. Madilim ang paligid ko. Halos di ko na nakita yung mga katabi ko roon ng maraming tao. Si Semi, 20 years old, isa sa mga nakaligtas sa trahedya. Hindi niya maigalaw ang kanyang likod at hirap humiga dahil sa mga sugat. Galing siya ng Naga at papunta sana ng Laguna para mag-apply ng trabaho. Yun po kasing likod na para ho kasi may bali tapos may sugat tapos dito sa may dibdib. Yun ang sasakit pa rin hanggang ngayon. Galing Legazpi, Bicol ang tren at papunta sana ng Maynila. Ayon sa tala ng PNR, mahigit 400 ang sakay ng Train 580.
6 ang nasawi, mahigit 100 naman ang sugatan. Samantalang 2 pang hindi nahahanap hanggang ngayon. Isa na raw ito sa pinakamalubang sakuna sa tren ng PNR sa kasaysayan. Ang pinakamalala ay naganap ng taong 1997 kung saan 11 namatay at mahigit 200 ang nasugatan. Overloaded ang tren noon kung kaya kumalas ang bagon o coach ng tren sa makina nito. Sa kaso ng Train 580, overspeeding o masyado raw mabilis ang takbo, ayon sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, hindi raw nakayanan ng mga lumang riles ang bilis ng tren. Tumagilid ang 4 na coach ng tren at tuluyang nahulog sa bangin habang dumaraan sa pakurbadang bahagi ng riles. Nakausap ko yung konduktor ng tren na nakasakay daw siya sa huling bagon. Napakabilis daw ng takbo nila. At naramdaman daw niya, biglang namatay ang ilaw, umikot sila ng 3 beses. Malaking bago talaga na hindi dapat. Si Professor No Fabricante, isang mechanical engineer. Ipinakita namin sa kanya ang videong nakunan namin sa site. 20 kilometers per hour lang daw ang maximum speed na dapat tinatakbo ng tren. Pero malinaw na hindi raw ito sinunod ng driver. Actually, makakasurvive yung locomotive o train, okay, as long as you are at the minimum speed. You should not go beyond the minimum speed required sa nasabing sakyan. Ayon sa kanya, delikado raw kapag lumagpas sa normal na takbo ang tren. Magiging delikado yan, okay, kung sakaling mag-exert ka ng more speed, no, sa vehicle. Okay, doon nagsisimula yung problema. Si Lolo Nitoy, di niya tunay na pangalan. Isa rin siya sa mga nakaligtas sa aksidente. Dati siyang konduktor ng tren ng PNR ng halos 40 taon. Humaharurot daw ang kanilang sinasakyan bago pa man mangyaring aksidente. Ano ho yung mga napunan ninyo sa biyahe nyo papuntang Maynila noon bilang dating unang alis pa lang sa Naga, marangkada na. Sobrang bilis. Pero hindi ako naniniwala na 70 yung. Mahigit pa? Mahigit pa. Giit ng matanda, dapat daw nabusisiin ang kwalifikasyon ng mga driver ng tren. Marami raw kasi dito, high school graduates lang. Hindi rin daw sapat ang training at kaalaman ng ilan. Yung driver, kunyari, anong kurso ba dapat yung kinuha niyan nung college? Mechanical. Siyempre, kung masira yung tren mo, yung makina mo, alam mo kung anong kakalabitin mo. Itong mga bago naming driver, halos puro mga college graduate yan eh. Na-training yan. Mga 6 months training. Marami. Kasi yun. Dagdag pa ni Lolo Nitoy, karamihan sa mga driver ng tren ng PNR, kaskasero. Nag-aapura sila. Nag-iunahan yan sa enkwentro. Isa pang anggulong tinitingnan ng mga otoridad ay ang umano'y talamak na pagnanakaw ng mga bakal at kahoy sa riles ng tren. Maaaring isa raw itong dahilan sa nangyaring aksidente. Ang ninanakaw kasi nila rito itong pako Yung pako kasi bakal ito, pinagbibili nila ito sa kinikilo-kilo. Salamat. Isa si Mang Edring sa mga residente sa lugar na pinangyarihan ng aksidente. Siya ang pinakaunang tumulong sa mga biktima ng aksidente. Ayon sa kanya, talamak ang pagnanakaw sa riles sa kanilang lugar. Ang karamihan dyan ng mga bata, may mga dala na sila mga martilyo, mga ganon-ganon. Binibinta doon sa matatanda, ganon. A month ago, nagkaroon din ng accident na tumalon sa riles, na diskarel. At 4 o'clock in the morning, nakahuli ako. Ninanakaw yung riles, kinakarga sa tricycle. Inaprehend namin ng aming hepe ng pulis. Ang ninanakaw ng mga trabyosa sa riles sa mga landscape garden na natatagpuan. Mahal daw kasi ang bentahan sa mga ito. Tiningnan namin ang mga riles sa pinangyarihan ng aksidente. Bungi-bungi ang riles. Kulang-kulang ang mga pako. Nabubulok ang mga kahoy. Okay, may posibleng effect yan sa motion ng train. Okay? So, posible mawala yung kanyang alignment. Sa ngayon, patuloy sa pag-iimbestiga ang PNR at ang DOTC sa nangyaring trahedya. Bawal na munang magmaneho ang mga driver ng Train 580 na sina Avelio Leaño Jr. at Benjamin Saga. Tila pangkaraniwan na ang aksidente sa tren. Di na mabilang ang namamatay dahil dito. Pero sa dami na ng aksidente sa PNR, wala pa ni isa ang nakasuhan o nakulong sa mga operators at drivers. Ang trahedya ng Train 580 ay isa sa pinakamalala sa kasaysayan ng tren.
isa na namang malaking dagok sa sistemang matagal nang problemado. Pinasok namin ang loob ng tren, isang araw matapos ang aksidente. So ngayon, papasukin na natin tong loob ng tren. Meron pang ilang mga bagahe rito. Nandito pa lang ako sa labas, meron ng malansang amoy. Okay. Oops! Okay. So mahirap yun na. Yeah. Sa loob, iba-ibang mga naiwang bagay ang sumalubong sa amin. Natanggal ang mga upuan. Wala na yung mismong mga seat nila. Ito na yung mga to. Basag ang mga ilaw sa loob at nagkalat ang bubog kung saan-saan. Nagkalat din ang mga bote ng mineral water, mga damit at iba pang gamit ng mga pasahero. May bakas din ng dugo. Dito merong bote ng sanggol. So kitang-kita natin na may dugo. Nandito pa nga yung gatas, ano? So, syempre magtatanong ka, ilang taon kaya yung batang umiinom mula sa boteng ito? Ano kaya nangyari sa batang yon? Sa sobrang gulo ng tren, hindi ko mailarawan sa aking isipan kung ano nga talaga ang sinapit ng mga pasahero sa mga oras na nahulog ang tren. Isa lang ang malinaw sa akin, ang mga kawawang pasahero at mga pamilya nila ang patuloy na nagdurusa sa trahedyang maaari naman sanang naiwasan. Kondisyon ng ating mga riles, di na nga baligtas. Alamin sa Reporter's Notebook. Biyaheng Bicol ang laging tawag sa mga tren ng PNR. Pero dahil sa mga aksidenteng kinasasangkutan nito, biyaheng langit na raw dapat ang tawag dito. Bakit pa madalas ang aksidente sa ating riles kumpara sa ibang bansa? Ang mga sagot sa aking Reporter's Notebook. Pinuntahan namin ang main terminal ng PNR sa Tayuman para lalo pang maintindihan ang problema sa ating mga tren. Sa terminal pa lang, may napuna ng problema agad ang engineer na aming kasama. Tunog pa lang daw ng tren, mukhang palyado na. Ang una napansin natin, ideally, ang ideal train, kapag makita mo na in good condition, kailangan hindi aabot yung sounds hanggang rito. Okay, pero makita mo, medyo malayo ka pa lang, rinig mo kagad yung sounds niya. So, that means na there is a mechanical failure. Parang kotse. Kahit ako nagdadala ka ng kotse, marinig mo lang yung tunog ng makina mo. Naku, may diferensya, no? Ang ibang bahagi naman ng tren, kinakalawang. Kulang daw sa langis ang mga ito. Sumampa kami sa isang biyahe ng tren. Pagsakay namin sa coach ng driver, nagulat kami sa aming nakita. Hindi gumagana ang speedometer ng tren. Kaya ang driver, tinatansya na lang ang bilis ng pagpapatakbo. Sir, buti ko natatansya nyo. Oo, kasi kabisado na natin itong mga linya to eh. Opo. So hindi okay nag-overspeed ha? Ay, hindi ho. Oo. Meron mga hindi gumagana ng speedometer. Mahal din kasi ang yung ayusin mo yung speedometer, mahal din eh. Kaya sa ngayon, ng PNR talagang hindi kayang tustusan lahat yung mga pangangailangan na yun. Dahan-dahan ang bawat hakbang namin sa loob. Umuuga kasi ang tren. Hindi rin pantay ang koneksyon ng bawat coach. Talagang dislocated yung kanyang, posible yung kanyang connector. Okay? And at the same time, epekto rin na railings yan. Gaano kadelikado yun, sir? Well, kung medyo bata-batang tumawid dyan, medyo baka posibleng malaglag. Sa labas naman ng tren, samut-saring problema sa riles ang makikita. Isa na rito ang mga basurang itinatapon ng mga residenteng nakatira sa tabi ng riles. There must be a metal-to-metal contact between the roller and the railroads. Once na mayroong interference, such as mga garbages, yung mga bato-bato, that hampers the operation and that's provided accident, ano siya, hazard?
Yes, that's really a hazard, no? Mali rin daw ang pagkalatag ng riles sa ilang lugar. Lubog na lubog daw ang mga tracks ito. Maaari raw itong makaapekto sa takbo ng tren. Kailangan elevated yan sa ground. Kaya makita mo medyo pag-ewang-gewang tayo, no? Because of the tracks. 1970s pa nang palitan ng ilang tracks o trabyosa ng riles ayon sa PNR. Pero karamihan sa mga ito, hindi pa raw napapalitan mula nang ito ay unang ilatag. Ang Train 580 na naaksidente naman, bigay pa ng bansang Japan sa gobyerno noong taong 1998. Halos 20 taon na ang tanda ng tren ito. Yung sa maintenance ng train ang nangyayari ngayon, halimbawa nagkaroon ng problema ang isang pyesa, doon sa hindi tumatakbong makina, kukuha ron. Para matuloy lang yung train na yun na continuous ang makina. Panahon ng Kastila taong 1887 nang unang magkaroon ng tren sa atin. Makasaysayan ang Metro Tren. Ayon sa mga historian, dito sumakay si Dr. Jose Rizal ng kanyang dalawin ang mga kamag-anak ng nobyang si Leonor Rivera. Noong 1898 naman, sumakay din ng tren si Emilio Aguinaldo mula Maynila papuntang Malolos, Bulacan para sa Malolos Convention. Bukod dito, ang tren din ang naging pangunahing transportasyon ng mga produktong ini-export sa labas ng bansa noong panahon ng Amerikano. Kaya naman itinuring na ang Pilipinas ang may pinakamagandang railway system sa Southeast Asia noong mga panahong iyon. Aminado ang pamunuan ng PNR na hindi masyadong napapangalagaan ang mga tren. Maliit daw kasi ang kanilang budget. Halimbawa sagana sa pera ang PNR, siguro hindi magaganyan ang namin ang train operation. Makikita mo mga kotse dapat mga bago. Makina dapat bago. Pagkatapos yung mga release, siguro even a single latent ties wala kang makita dahil immediately you can replace it. Pero sa kabila ng mga problemang ito, patuloy pa rin ang pagtangkilik ng marami nating kababayan sa tren. Hindi alintana ang nakaambang panganib. Sanay naman kami sa tren eh. Bakit ang tren ang ginagamit natin? Mas mabilis. Mas mabilis. Mura. Mas mura. Ilang taon pa ang hihintayin mula ngayon sa planong modernization ng railway system. Pero sa klase ng politika sa ating bansa, katiwalian at kakulangan sa pondo, ilang buhay pa ba ang kailangang ibuwis bago matauhan ang mga taong dapat ay matagal ng kumilos? Ilang trahedya pa ba ang kailangang danasin? Ako si Ralph Guzman at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Libangan ng maraming kabataan ang pag-akyat ng bundok at minsan, mitsa pa ito ng kanilang buhay. Ang pinakahuling trahedya naganap sa bundok ng Halcon sa Oriental Mindoro. Narito ang report ng aming kasamang si Jiggy Manikad na kasalukuyang nasa Iraq. At 30 ng Oktubre nang umakyat ang UST Mountaineer na si Prana Escalante sa Mount Halcon. Gusto sana niyang sumunod sa kanyang mga kasamahan na nauna nang umakyat. Si Prana, 21 anyos, ay isang graduating nursing student. Pagdating pa lang ni Prana sa base camp ng Halcon, bandang 1:00 ng madaling araw noong 30 ng Oktubre, nagpipilit na siyang umakyat. Isa si Aling Cherry sa mga residente sa paanan ng bundok na pumigil sa kanya. Ang pigil ko lang nung madaling araw na siya gusto nang dumiretso. So sabi ko, hindi ka pwedeng dumiretso dahil ng gabing-gabi nag-iisa ka. Wala namang makukuha kang guide ngayong mangyan dahil 1:20 na madaling araw. Inay, ito pong gamit ko saan ko iiwan. Kako dito na lang, binigay niya sa akin yung supot, yung cellophane. Marami ang naghanap kay Prana nang mapabalitang nawawala siya. Kabilang dito ang Philippine Canine Search and Rescue Group. Dineploy nila ang Labrador na si Einstein at Boxer na si Piolo. Kasama ang 505th Search and Rescue Team ng Philippine Air Force mula sa Lipa, Batangas, lumipad kami papuntang Mindoro.
Bago kami umakyat, ipinaamoy sa mga aso ang mga gamit ni Prana. Ito ang magsisilbing guide ng mga pang-amoy nila. Papamis aso. Yan yung parang pamilyar yung aso. Yung sasabda, hahanapin. Matapos ang mahabang training, ito ang kauna-unahang misyon ng mga aso ng Philippine Canine Search and Rescue Team. Marami din kaming nakasalubong ng mga mountaineer na naghahanap kay Prana. Ano sa tingin niyo yung chances na makita sila? 8 day na yata ngayon eh. Baka 50-50. Nako. No comment for the meantime. Ano yung chances kaya na makuha pa si Prana? Mahirap magana eh. Comment. Ayon sa mga mountaineer, isang Mount Halcon sa pinakamahirap akyatin sa mga bundok dito sa Pilipinas dahil sa dami ng bangin nito at madudulas na trail. Maraming limatik sa lugar. Parang lintang kumapit sa amin ang mga ito. Pati na rin sa mga aso. Ano yan? Limatic. Ba't ganyan kalaki? Nakasipsip na ng dugo eh. Matapos ang 2 araw na paghahanap, bigong bumalik sa base camp ng Halcon ang mga search and rescue teams. Walang bakas si Prana. Yung kasi mga pinadala sa aming specimen, sample na gamit ng victim, nalabahan, nalaundry siya. Kaya hindi matrace ng aso yung amoy, yung pawis nung nawawala. Sa ikalabing 1 araw ng paghahanap kay Prana, sumuko na rin hindi lamang ang mga kasamaang mountaineer, kundi pati na rin ang rescue teams. Nasuyod na practically all the possibilities kung saan siya nawawala. But the problem is walang makitang signs eh. Parang she just vanished out of thin air. Mula sa Sorsogon, bumiyahe sa Calapan Oriental, Mindoro ang ama ni Prana para maghintay ng balita sa paghanap sa anak. Nang mga panahong yon, tanging dasal na lamang ang kanyang kinakapitan. Wala sense of danger, kulang na sense of danger. Kulang na sense of danger. Nagkulang siya actually, siyang fault niya ang umpisa nito. Sa pag-alis ng mga rescue team at mga mountaineer, ang mga katutubong mangyan na lamang ang inasahan ng lahat. Kampante sila dahil mas kabisado ng mga mangyan ang Mount Halcon. Mag-aalas 7 sa 12 araw ng paghahanap kay Prana, bumaba ang isang grupo ng mangyan mula sa 3 araw na paghahanap. Nakita nila ang bakas ng dalaga. Malayo mula sa karaniwang dinaraanan ng mga mountaineer na umaakyat. Sa pagkakaligaw ni Prana, naisip tuloy ng mga katutubo na baka naengkanto ito. Lalo silang nawalan ng pag-asang makikita pa si Prana. Siguro pagdating niya sa kaling kinuha na talaga nasa panig na ng kanto. Baka naman itong mga espiritista ay may paraan dyan. Pero ilang oras lamang ang pagitan, biglang pumutok ang balitang nakita ng isa ring grupo ng mga katutubo ang bangkay ng isang babaeng nahulog sa bangin. Hoy, kama hindi kakayanin ng chopper! Malayo ito sa trail na dinaraanan ng mga mountaineer, kaya wala agad nakakita. Sa tulong muli ng 505th Search and Rescue Team ng Philippine Air Force, muli kaming nakasama. Pero ngayon, sa halip na rescue, isang retrieval operation na lamang ang gagawin. Naging madamdami na pamamaalam ang oras na ito para sa mga kaibigan ni Prana nang ilipad ang mga labi niya patungong Sorsogon.
Sakay ng helicopter si Mang Tony na siyang mag-uwi ng bangkay ng anak sa kanilang tahanan. At least nakita siya. Pero ang gusto kong makita siya live sana. Pangalawa na si Prana sa mga namatay sa pag-akyat sa Mount Halcon. 10 taon nang nakakalipas nung naganap ang kauna-unahang trahedya sa bundok na ito. Saksi si Bong Ramos ng San Beda Mountaineering Society sa pangyayari. Patawid ang kanilang grupo sa Summit Ridge nang mahiwalay ang kanilang kasama. Isa si Bong sa tumulong sa pagsagip sa kasamahan. Pero sa kasamaang palad, wala na itong buhay ng kanilang makita. May portion dyan na makitid yung daan, So, pagka nagkamali ka ron, either sa Oriental Mindoro or sa Occidental Mindoro ka mahuhulog. Aminado si Bong isa sa pinakamahirap akyatin ang Halcon. Madulas at matarik ang mga bangin na daraanan at mabilis raw magpalit ang klima rito. Merong portion doon na talagang tatawid ka sa tubig, no? At ang mahirap doon, pagka lumakas yung ulan, medyo mahihirapan ka ng tumawid. Ang Halcon ang ika-4 sa pinakamataas na bundok sa Pilipinas, kung kaya naman inaabot ng 3 araw bago marating ang tuktok nito. Sa kasalukuyan, wala pang regulating body upang matutukan ang pag-akyat at kaligtasan ng mga umaakyat ng Halcon. Pero ngayon, mas maghihigpit na raw ang lokal na pamahalaan sa mga mountaineer na nagbabalak umakyat dito. Isang malaking hamon ang makakyat sa tuktok ng Halcon. Kung kaya naman para marating ito, dapat sinasabayan ng matinding disiplina. Pero minsan, maging ito ay hindi sapat, lalo na kung ang kalaban ay kalikasan. Ako si Giga Manikad at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Medium-term development plan ng Malacanang, hihimayin sa Reporter's Notebook. Sabi ng Malacanang, tapos na raw ang fiscal crisis. Nakapwesto na raw kasi ang gamot laban dito, ang Medium-term Development Plan. Gagaling na nga kaya ang problema natin sa pananalapi sa tulong nito? Naghahanda na si Apple para sa klase. Di gaya ng mga naunang buwan niya sa grade 1, mas ganado siya ngayong pumasok. Katunayan, 1 linggo na siyang hindi uma-absent. Babay ate! Kiss ate, dali! Nagsimula na kasi ang Food for School program ng gobyerno. Kada pasok ng bawat estudyante sa grade 1 at grade 2, may kapalit na 1 kilong bigas. Sinamahan ko siya papuntang eskwela. Gaya ni Apple, ganado rin ang mga kaklase niya. Maya-maya lang kasi, magsisimula ng mamigay ng bigas ang kanilang guro. Habang natututo si Apple sa eskwela, ang kanyang inang si Aling Rose naghihintay na sa anak at sa iuuwi niyang bigas. Wala siyang trabaho at kulang ang kita ng asawang karpintero. Dati kasi minsan pina-absent ko kasi walang pamasahe at saka pambawon yung mga bata. So ngayon, okay na nakakapag-aral sila tapos meron pa kayong Oo, may dala pa sila pag uwi. Ang inaalala lang ni Aling Rose pagkatapos ng programa, baka balik gutom na naman sila. Ayon kay Secretary Dinky Soliman ng DSWD, ang ahensyang may hawak sa proyekto, pangmatagalan ng plano. Hindi kinakailangan mahangamba or matakot tayo na pagkatapos ng March 25, wala na silang makakain. Inaasahan nga na dahil may livelihood component, nakakabili na sila ng sarili nilang pagkain.
75 milyong piso raw mula sa budget ng DSWD ang gagamitin para sa pambili pa lang ng bigas. 150 milyon naman ang kakailanganin para sa pagbibigay kabuhayan sa mga magulang. Pero nagsimula na ang programa, wala pa rin daw nababalita ang livelihood project si Aling Rose. Sana mabigyan kami ng mapagkakakitaan. Sa school po ba ng anak niyo pinapatawag kayo para bigyan kayo ng seminar, kunyari, kung paano kumita ng pera? Wala. Pinag-uusapan pa lang kasi nung Monday lang natin ni-launch. So, inaayos natin ano-ano ang mga interes ng mga magulang na pwedeng pagkakitaan. Assignment ng mga bata na ipaalam sa kanilang paaralan kung ano ang trabaho ng kanilang mga magulang at kung magkano ang kanilang kinikita kada buwan. Magiging basehan ito kung sino sa mga magulang ang bibigyang prioridad sa programang pangkabuhayan. Mas importante trabaho. Kasi ang bigas hanggang March lang, paano pakatapos nun? Anong gagawin na nila? Wala naman. Balik sa dati. Natutuwa rin daw siya at dumami ang bilang ng estudyanteng pumapasok araw-araw. Mas maganda ngayon, sa totoo lang, sa attendance, sa pagbabasa nagtatry talaga, para kasi makakuha rin. Mag-absent ka pa ba? Hindi na po dahil sa bigas. Sarap ba? Apo. Araw-araw meron kang bigas? Apo. Para sa mga kapuspalad gaya ni Apple, ang pagkain, panandalian man, ay butil pa rin ang grasya na di nila tatanggihan. Isa lang ang Food for School program sa mga plano ng pamahalaan upang maibsan ang kahirapan sa ilalim ng Medium Term Development Plan. Kasali rin sa plano ang pagpapataas ng pondo sa pamamagitan ng paniningil ng dagdag na buwis, paglaban sa katiwalian, paglikha ng maraming trabaho, pagpapabuti ng supply ng kuryente at pagsusulong sa edukasyon. Kasama rin dito ang pagbibigay ng mga pangunahing pangangailangan gaya ng pagkain at malinis na inumin. If people are healthy, kung malusog sila, kung malinis yung tubig na iniinom nila, it puts them in a better position to, as I said, to study and then to work. Some people might debate it's not the best solution, the best way, but it's a very correct way of addressing the poverty problem. Wala sanang problema yung ambitious eh. Pero yung to hide the truth na di mo naman kaya dahil you lack resources, eh bakit mo pa sasabihing within the period of 6 years, 2004 to 2010, ay ma-reduce mo significantly ang poverty? May kasabihan tayong mga Pinoy na di bali nang mawala ng kuryente, wag lang mawala ng tubig. Ganyan kaimportante ang tubig sa ating lahat. Pero marami na ako napuntahang lugar na hanggang ngayon wala pa ring maayos at malinis na supply ng tubig. Tulad dito sa Barangay Commonwealth. Umulan man o umaraw, pumipila pa rin ang mga tao. Magkaroon lang ng maiinom na tubig. Sa lugar na ito, maaga pa lang, pila-pila na ang mga balde ng mga residente. Hinihintay nila ang mga truck ng tubig, ang patubig ni Gloria. Ipila dito, ipila! At pagdating ng patubig, parang mga putakteng nag-aagawan na ang mga tao. Masayang umuwi ang totoy na ito, dala ang 1 galon ng inumin. Pero si Manang mukhang may reklamo. Bigyan mo kami ng tubig na patubo! Ganito ang buhay namin dito! Akala ko libre yan ay. Hindi nakita mo naman yung 20 ko oh! Si Anita Gonzaga, pinuno ng Homeowners Association ng lugar, aminadong nangungulekta sila ng piso-piso kada baldeng na iigib. Bilang mga pinuno ng barangay, responsibilidad daw nilang lumikom ng perang ibabayad sa patubig kapag may singil na ito. Ilang buwan lang kasi ang itatagal ng libreng patubig. Talagang nakalaan yan para sa pambayad din sa tubig na doon sa ibinaba. Kasi balita ng PAGCOR na babayaran na namin ng organisasyon. Ngayon kung kakayanan namin, yung kinikita ngayon, doon yun ikakasa. Para kay Aling Marlene, residente ng barangay, ayos lang ang papiso-pisong bayad sa pag-igib. Maliit na halaga lang daw ito, kapalit ng malinis na inumin.
Pag alis ako, sabihin ng anak ko, Mama, walang tubig o kailangan ko munang mag-igib. Kasi walang maiwanan, walang mag-igib. Papasok sila sa eskwela. Mas magandang may talaga. May linya. Oh, may linya ng nawasa. Objective of the President is basically to provide water to all barangays, all communities. Daang milyong piso na umano ang nagagastos para sa proyekto. Wala kaming budget done. It was an instruction that was given to us by the President, provide the water, kung anong kailangan dyan, let's do it. Ganun. Kung guminhawang marami dahil naaambunan sila ng patubig, mayroon din namang hindi natutuwa rito. Napagalaman naming sinisip-sip sa mga fire hydrant ng ilang lugar ang patubig, dahilan para umalma ang ilang residente. Wala man lang papipirmahan sa amin, wala man lang ibibigay na certification. I don't know, ibig sabihin who are we naman to determine kung yan galing talaga sa Maynilad o inauthorized na Maynilad na kumuha doon. Kasi anyone who has a wrench can just get from the hydrant Nagulat ang PAGCOR nang malaman nila sa reporter's notebook na dito pala kumukuha ng tubig ang ilan sa mga kinontrata nilang mag-supply ng patubig. Can a water concessionaire or a trucker open a fire hydrant to get water? No, that's illegal actually. Bawal yun under the law. You cannot touch the water hydrants, no? Kasi specific ang purpose yan for safety and for fire purpose. That's usually for firefighting. Firefighting lang yan. Talagang hindi pwedeng galawin yan. Pero matapos ang interview, tumawag sa akin si Mr. King para bawiin ang naunang sinabi. Pwede naman daw pala ang ganitong sistema. Sabi rin ng MWSS, coordinator ng Patubig Project, lehitimo ang pagkuha ng supply sa fire hydrant. Wala namang masama dahil nga monitor yan at talagang potable water yan, na talagang for drinking purposes yan. Ang epekto lang niyan, kung mahina ang presyo, nagkakaroon ng konting epekto sa mga areang pinagkukunan sa fire hydrant. Ito yung sinasaksyon nila sa fire hydrant. Pero di kumbinsido si Colonel Pablito Cordeta, isang fire marshal. Pag nagkataon, ang serbisyo publiko raw ay maaaring mauwi sa trahedya kung magkaroon ng sunog. Kasi magiging obstruction, magiging na yan. What about kung kailangan nga na may sasunog? So magiging problema. So the reason why it was installed, designed only for fire suppressions. Ang mga tila di malinaw na patakaran gaya nito ang dahilan kung bakit hindi sang-ayon ang ilan sa medium-term development plan. Medyo top-down pa rin yung process, walang ownership ng mamamayan, walang meaningful participation pa rin yung marginalized sector ng ating bansa. Pagkain at tubig na nga siguro ang maituturing na pinakamabigat na pangangailangan ng tao. Responsibilidad kapwa ng gobyerno at ng mga mamamayan na siguruhing ang mga hakbang na nais pumawi ng gutom at uhaw ay maging tuloy-tuloy at hindi pantawid hirap lang. Ako si Tina Panganiban Perez at ito ang nakatala sa aking reporter's notebook. Kung may nais kayong ipasiyasat na issue o balita, maaari kayong tumawag sa amin sa numerong 928-4239. Maaari rin kayong mag-email sa reportersnotebook@gmanetwork.com. Para sa malalimang pagtingin sa mga issue at balita, samahan kami muli sa susunod na Martes. Ako si Ralph Guzman. Ako si Tina Panganiban Perez. At ito ang Reporters Notebook.